Panginoon, samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso't isipan, Lord, at hayaan niyo, Panginoon, na mangusap po kayo sa amin at ang inyong pong salita, Panginoon, may isa pamuhay po namin, Lord. Maraming salamat, Lord, and protect, Lord, yung mga kasamahan pa namin na parating pa lamang. Bigyan niyo po sila ng inyong pong traveling mercy. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong Sunday, ano po ba ang ano pong significance itong Sunday na to, no? Ito po yung Sunday before the Holy Week, no? Sa iba pong mga ibang tao, they call it Palm Sunday, di ba? Ito po yung sa Bible nakikita po natin dito yung pagdating ni Jesus Christ sa Jerusalem, no? So, ang aking pong text ay manggagaling po sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11. So let me read po, no? Okay. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven." When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowd answered, "This is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee." Ito po, no? So, we can see po dito po sa verses 1 to 7 na dumating po si Jesus Christ sa Jerusalem na riding on a donkey, sa isa pong asno, no? Noong mga panahon na yan po, no? Ang mga hari, dumadating po sila, pagka po sila ay nanggagaling sa gera, no? O kaya they want to show victory, they are triumphant sa kanilang conquest, they usually ride on a horse, no? Yan po yung sign ng victory. Pero may mga pagkakataon na ang mga hari ay sumasakay talaga sa donkey. Ito po yung mga pagkakataon na they want to show peace, no? Gusto nilang iparating yung kapayapaan. Makikita po natin ito dun sa 1 Kings chapter 1 verse 33 na kung saan sinakay po ni Haring David si Solomon sa isa pong asno. No, ano po bang ibig sabihin nito? Noong mga panahon na yan, yung po medyo matanda na si Haring David at yung kanyang mga anak ay nag-aaway-away kung sino yung papalit sa kanya. No? So, ang ginawa ni Haring David, sinakay niya si Solomon sa asno, no? At pinarada niya, no? So, it shows, no? Yung pong yung pagsakay ng isang royalty sa isang donkey, it shows po yung approval ng hari, no? It shows yung approval ng ama sa kanya pong anak. And at the same time, it symbolizes po yung kapayapaan, yung peace, no? So, ito po, no? Si Jesus Christ came here, no? Hindi para takutin tayo. Hindi para sumunod tayo sa kanya ng sapilitan. No? Hindi para gumamit ng dahas, no? Hindi po yun ang kanyang pamamaraan. Ang gusto po ni Jesus, sumunod tayo sa kanya gently and wholeheartedly. Ano po? Sapagkat ang mission po ni Jesus Christ ay spiritual, no? He wants to restore our relationship sa atin pong Ama. Ano po? Ngayon po, tayo po ba, kagaya po ba tayo ng mga taga-Jerusalem na mainit po nating tinanggap si Jesus sa ating pong buhay? Ano po? Sana po, si Jesus po tinanggap po natin sa buhay natin for good reason. Ano po? Hindi po natin siya tinanggap kasi po
Gusto natin na maghiganti doon sa mga tao. Gusto nating ipaghiganti tayo ni Jesus doon sa mga taong naka, nakagawa ng masama sa atin, ano? Hindi hindi natin siya tinanggap sa buhay natin kasi gusto nating para siyang ATM na hihinga natin lagi ng blessings. Ano po? Hindi po ganoon, eh, no? Hindi po tayo naging Kristiyano dahil gusto nating yumaman. Kailangan po, we have to examine our mga motibo natin, our motives, no? Dapat po, we should follow Jesus Christ dahil po, mahal po natin siya in a personal way, no? At saka tayo po ay pinanghahawakan po natin yung kanyang mga salita at lalo na po yung kanyang pangako, no? Yung kanyang pong salita na sinasabi niya, ako lamang ang daan, ano? Ako ang daan para po sa buhay na walang hanggan, kapiling po ng ating Ama. No po. Sa verses 8 and 9 po, makikita po natin paano winelcome ng mga tao ng Jerusalem si Jesus Christ, no? Paano ba yung ginawa nila? Nilatag po nila yung kanilang mga balabal, yung mga cloak nila, no? At saka yung mga nagputol sila ng mga branches ng palm tree. Ito po yung nilatag nila para pagdaanan ni Jesus Christ. Ito po ang symbolism nito, ito po yung ginagawa talaga nila para pagkilala po sa isang hari, no? Ito po yung traditional po for during that time na talagang nililay down nila yung mga garments and branches to show lalo na po yung mga yung mga hari na arriving na because of successful yung kanila pong conquest, mga ganyan po, ano. At ito po kasi yung inaasahan nila sa pagdating ni Kristo, no, na papalayain sila sa kamay ng mga Romano na during that time sumasakop po sa kanila. And the crowd was shouting Hosanna, no? Yung Hosanna po, when I check it, ilang beses po kasi binanggit ito Hosanna, Hosanna to the highest, no? Yung palang Hosanna, ang ibig sabihin nito, save us, no? Save now. Save us, we pray. Para pong ganyan, ano? Ito po ay cry for deliverance. Ito po, no? Kuminsan po, ito po yung maling motibo ng marami pong Kristiyano, no? Ang gusto po natin kasi, mabago yung sitwasyon natin o mabago yung mga tao sa paligid natin, no? Mabago yung circumstances ng atin pong buhay. Pero po, ang pakay po ni Jesus sa atin, siya po ay naparito, hindi po para baguhin yung mga nasa paligid natin o yung mga, o gawing maayos lahat ng nakapaligid sa atin. Ano po? Hindi po yun ang kanyang dahilan, kaya siya naparito. Siya po ay naparito upang baguhin po niya ang atin pong puso. Personal po, tayo po ang babaguhin, hindi po yun nasa paligid natin. He wants to transform our hearts and bring us, bigyan po tayo ng kapayapaan sa ating pong Panginoon. Ano po? Sa verse 10 po, dito makikita po natin, no, yung mga tao nagtatanong kung sino si Jesus, no? Yung Jerusalem during the time very crowded. Ang dami pong tao kasi po lahat ng mga Hudyo nagpupuntahan doon because it's the Passover, no? So, maraming hindi nakakakilala kay Jesus at nagtataka sila bakit yung mga tao, ibang tao naglalatag ng balabal, mga branches ng palms doon sa kalye, no? And they were asking, sino ba itong taong ito, no? Well, i-relate po natin ito sa ating buhay, no? Maraming nagtatanong sa atin, sino ba si Kristo? Dapat po, ang mga gawa natin, yung ating pong character, nakikita po si Kristo, no? Kagaya po na dapat nakikita po sa atin yung pagiging mapagkumbaba, pagiging maawain, ano po, sa ating pong kapwa. No? Hindi po dapat na imbis na maitaas po natin ang pangalan ni Jesus, lalo lamang tayong nakakadagdag sa kaguluhan ng pagkakaintindi nila kung sino si Jesus. Ano po? Kaya po dapat po kasi makita sa atin kung sino si Kristo. No? Yung mga values ni Kristo, dapat nandiyan din sa atin, dala-dala po natin. Ano po?
Dapat pagka nagsasalita tayo, nakikita po yung papaano dapat magsalita ang isang Kristiyano na paano tinuro sa atin ni Jesus, no? Kung papaano tayo nagpo-post sa ating pong mga Facebook, sa social media, no? Dapat nire-represent po natin si Jesus, no? Hindi po yung ah, lagi kang galit sa social media, no? Galit ka sa kapitbahay mo, galit ka sa asawa mo. Dapat hindi po ganon. Dapat ang pinopost natin dyan, yung tungkol sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Dapat po nakikita sa atin ang pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapakumbaba sa kapwa. Ito po, no? Dapat po dating tandaan, yung pong buhay natin, ito po ang unang gospel na babasahin ng mga taong nasa paligid natin. Ano po? Yung buhay po natin, bago sila pumunta sa Biblia, ikaw muna ang babasahin nila. Ano po? Kaya po, when people ask us, sino si Jesus? Ano? Hindi po tayo dapat makadagdag sa kanilang kalituhan, no? Sa pagkakilala kay Kristo. No? Dapat po, sa kanila pong pagtatanong sa atin kung sino si Kristo, nagtatanong sila kasi po gusto nila tayong gayahin, gusto nilang maramdaman din, maranasan kung ano yung naranasan natin bilang isang Kristiyano. Ito po, no, it's quite medyo nakakalungkot, ano po, because the people who welcome Jesus Christ triumphantly, sila din po yung mga tao na nag-ask that He be crucified. Ano po? Bakit po? Kasi they were expecting for a military leader o political leader na magpapalaya po sa kanila, no? Pero po nung nakita nila yung mga aral ni Jesus, contrary do sa gusto nila, no? Ang sinasabi ni Jesus Christ, love your enemy, di ba? Carry your cross, no? Expect sufferings, mga ganyan na sinasabi ni Jesus Christ. At nung na-realize nila na hindi po ito yung Messiah na gusto nila, no? Ano pong ginawa nila? Ni-reject po nila si Jesus Christ. Sapagkat ang kanila pong pananampalataya ay nakabase sa kung ano yung gusto nila, no? At hindi po kung sino si Jesus. Meron pong mababaw na pananampalataya, no? Na nakabase po sa pakiramdam o expectations, yung circumstances, no? Kaya po, di ba, when Jesus answers our prayers, no, when He performs miracles in our lives, when He blesses our plans, ang laging sabi natin, ang galing ni Jesus, no? All praises tayo. Pero pagka po tayo naka-encounter ng setbacks, no, nagkaroon tayo ng mga difficulties, hardship, at saka yung prayer natin parang hindi sinasagot, no? Pagka nire-rebuke tayo sa ating pagkakamali, ano po nangyayari sa atin? Unti-unting gumuguho po yung ating pananampalataya, ano? Unti-unti tayong lumalayo sa Kanya, no? Dapat magkaroon po tayo ng malalim na pananampalataya na nakabase po dun sa relasyon at pagtitiwala po natin sa Kanya, no? That we see Jesus as our Lord, no? Our Lord na yung pong miracles, yung blessings, yung answered prayers, bonus po yun, ano? Dapat po kasi maintindihan natin na bilang siya po ay ating pong Panginoon, nakasalalay po sa Kanya kung ano po yung gusto niyang ibigay sa atin, no? Sabi nga po natin, not our will, but His will be done. Ano po? So, tayo po, no? Caution lang po, no? Kung tayo po, masyadong mainit tayo sa ministry, baka we might think na it's faith, no? But baka naman enthusiasm lang ito, no? Excitement, no? Pagka kasi excitement, it will fade away, no? Kung tayo po ay totoong pananampalataya, ito po ay talagang that will stick, no? Na mananatili po 'yan, no? Ngayon po, no, as we end this short Bible study, I just want us to examine ourselves, no? Kung si Jesus Christ ba hindi sumasagot sa ating pananampalataya, siya pa rin po ba ay ating pong hari o ating pong Panginoon? O tayo ba ay unti-unti nang lumalayo sa Kanya and we start relying on ourselves?
ah, kagaya po ng pag-suffer po ni Jesus Christ, tayo po ba, are we ready to suffer, no? Patuloy ba tayong magtitiwala sa Kanya kahit na po tayo ay dumadaan po sa paghihirap, no? Tayo po ba ay sumusunod sa Kanya dahil po sa mga binibigay niya sa atin? O, o tayo ba ay sumusunod sa Kanya dahil mahal po natin siya? Ito po, no, yung bubang gusto natin sa buhay, yung gusto nating mangyari sa buhay natin, isinuko na natin sa Kanya. At sinabi ba natin sa Kanya, Lord, your will be done, no? Not my will, but yours be done, Panginoon. Kaya po, I hope this Holy Week po, as we usher in po itong pagdating ng Holy Week, magkaroon tayo ng inspection, tama ba yun? No? Introspect. So, we have to examine ourselves, no, na tama ba yung bang pananampalataya natin ay tama, no? Baka po kasi naiengganyo lang tayo, no? O yung sa mga pangyayari sa buhay natin, iba po yung ine-expect natin kay Jesus Christ. Na pag dumating po yung pagka hindi dumating yung ine-expect natin sa Kanya, ay baka mapalayo tayo. Sana po hindi gano'n, no? So, magkaroon po tayo ng deeper understanding ng ating pong relasyon sa ating pong Panginoon at itaas po natin yung ating pong buhay, yung ating pong kagustuhan, isuko po natin sa Kanya and let His will be done in our lives. Maraming salamat po at to God be the glory po. Amen.